Okay, good evening po mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? May maganda po tayong pag-uusapan ngayon. Pero bago po yan, bago po natin ituloy ang ating kwentuhan, gusto ko lang muna po na i-shout out yung aking magandang kapatid. Yung pinakamaganda naming kapatid, nandyan po sa Manila. Gusto ko lang pong mag-thank you sa kanya dahil ito pong gift niya. Actually, marami po siyang padala. Kakaalala naman lagi sa akin yung pagpasko eh. Yung package, Christmas package na padala niya para sa akin. Sari-sari, may mga cookies, may mga kape, imported na kape, oy. Tapos meron ding yung pang-brew, yung coffee na pang-brew. Wala naman akong brewer. Tapos, pamasko, may damit. Pero sa lahat po, yung favorite ko ito eh. Kasi matagal na akong gustong bumili nito. Gusto ko magkaroon nito. Black Obsidian bracelet. Kasi swerte lang ito. Tingnan natin. Well, I just hope. Maganda naman eh. Matagal ko talagang gusto magkaroon nito. Wala lang akong pambili. Diyan sa, di ba pinapalabas yan dyan sa kino-commercial dyan sa YouTube. Pero mas maganda na po ito, para sa akin mas maganda yung hindi binili, kundi yung bigay. Di ba? Mas maganda yun. Thank you very much, my sister Rose. Ingat ka lagi. Ingatan mo ang iyong health. So, thank you and sana nga magbigay ito sa akin ng good luck this coming year and the years to come. Thank you very much, Osang. Now, for our topic, pag-usapan po natin muli si Manang Aimee, no? Kasi alam natin na itong si Senator Aimee Marcos ay talagang parang sa tingin natin, sa observation natin ng nakararami, tumiwalag siya. Humiwalay sa Marcos family. But, meron naman pong ilang vloggers na nagsasabi, narinig ko isang vlogger na very close to Malacanang, na this is just a strategy na kesyo yung motto na keep your friends close and enemies closer. Tsaka lately mayroon ding isang nagsabi na isang observer, isang sikat na personality na yun din daw ang kanyang observation, ang kanyang opinion regarding dito sa kinikilos po ni Aimee Marcos, no? Na kesyo, ito daw na paghiwalay at pag-aatake ni Aimee Marcos sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pinsan at sa kanyang brother president ay isa lamang daw na political strategy na dumidikit daw itong si Aimee sa mga Duterte para malaman ang kanilang mga plano, mga political tactics. Ako, ewan ko. Parang ayoko maniwala. Kung totoo man, eto po, this is my take regarding that. Kung totoo man po na sila ay naglalaro, and this laro is with the blessing of the Marcos clan, aba, matalino, but it's quite dangerous. It's a dangerous game. At kumbaga sa larong ito yung role ni Aimee
is para siyang pawn. Para siyang bitag. Ang tawag dito? Not bitag. The purpose for the bitag. Yung pain. Pain ba? Dark horse. Not dark horse. Trojan horse. Yeah. Trojan horse. Na, kumbaga pumasok sa teritoryo ng kalaban na labas-masok, very innocently moving in and out. Pero, do you think na ganun kabobo yung Duterte group na hindi siya mahalata? Una-una, oo nga, hindi siya dumadalo sa mga social events, family gatherings ng mga Marcos, like yung birthday ni First Lady Imelda at saka yung lately itong Christmas party sa Malacanang. Hindi siya ng Romualdez Marcos clan, hindi po siya dumalo. Of course, if you are playing a game, kailangan ipakita talaga. Kumbaga, sacrifice muna. Kahit na gusto mo man dumalo, for the sake of the game, kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan huwag ka munang dadalo. Magpapakita. Kung gusto mong ipakita sa mga tao at sa grupo na pinapakitaan mo, pero, kayo mga kababayan, kayo mga followers ko, viewers, ano po ang inyong opinion? Kasi ako, pwedeng totoo. Kung totoo man po na ito ang plano ng Marcos Romualdez clan, na si Aimee daw talaga ang patatakbuhin, not Martin Romualdez for president sa 2028, intelligent, wise move. Pero, not that wise. Kasi merong nakapag-analyze. Maraming nakakapansin. Kung totoo man yan. Ang tanong, paano titiwalag? Well, kung hindi sana na-booking, kumbaga ngayon, half booking na. Dahil mayroon ng mga lumalabas ng mga opinion ng mga observers na ito ay ano lang talaga. Parang it's just a ploy. Na hindi naman talaga sila magkakagalit. That this is all a drama. Nang sa ganun hindi masira. Kasi once na tatakbo kang Pangulo, sisirain ka ng kalaban, di ba? Tingnan mo si Martin, na hindi naman nga siya nagbo-broadcast na tatakbo siya. Kumbaga, duda lang nila ng kalaban. Presumption lang, natatakbo. Pero, talagang sinisira ng sinisira. So, kumbaga, ayaw daw itong mangyari kay Aimee. Kaya, kumbaga, iniingatan si Aimee. Tirahin man si Aimee, towards the siguro, mga 1 or 2 years before the election, na kumbaga, medyo late na para sirain pa. Ewan ko Ako kasi, para sa akin kung totoo man po na drama ito ng Marcos Romualdez, hindi ko bibilhin. I'm not for that. Para sa akin kasi, maging totoo ka. Kasi sa ngayon, itong mga ginagawa ni Aimee Marcos, kung ano man nila ito, pakana nila to, hindi ko type.
Ang mas maganda po na ginawa nila, nagkaisa sila na Marcos Romualdez. Kumbaga, united sila, tulong-tulong sila sa sa magandang pagpapatakbo ng Pilipinas. Because Amy Marcos is a senator. Ngayon, being a senator, part of the government, sinisira niya, kinokontra niya yung mga desisyon, mga policies ng kapatid niyang Pangulo, at ngayon pinag-iinitan din niya si Martin Romualdez na pinsan niya. Magkakapamilya, di ba? Magkakapamilya, very close relatives, blood relatives, all in the higher echelon of the government. Tapos, nagsisiraan? Well, actually, ang naninira lang naman ay si Amy. Yung Bongbong Liza Martin side, hindi naman siya sinisiraan. Wala namang ginagawa sa kanya. Ito lang si Amy ang medyo very vocal na panayang kontra at kamping-kampe dito sa mga Duterte. Alam nyo ba kung anong epekto nitong ginagawa mo, Amy? Ninyo, kung talagang ito ay drama ninyo. Ang epekto po sa taong bayan ng ginagawa ni Amy Marcos ay hindi maganda. Unfavorable sa kanyang karakter. Bakit? Kasi tingnan, ako mismo, dito sa ginagawa niya, pinapaniwalaan ko po ito na totoo. Itong pagkampi niya sa Duterte, itong wala siyang, na halos pro-China na rin siya, anti-EDCA, anti-US, marami siyang anti, tapos itong pagpasok ng ICC, kinokontra din niya, na kesyo pag pinapasok daw ang ICC, basag ulo daw to. Ano ngayon ang imahe? Anong imahe ngayon ang pinoproject ni Amy Marcos sa publiko? Na pumapanig siya sa isang drug lord, sa isang murderer, sa isang ex-president na hindi kagandahan ang reputasyon. At least, sa mga gising at nakakaintindi. Hindi doon sa mga DDS, of course. Para sa mga DDS, the best si Tatay Digong. Pero sa mga mulat at sa mga nakakaintindi, marunong may critical thinking, kumbaga. He is the worst na naging Pangulo. Bakit? Kasi gusto niyang ipamigay ang Pilipinas eh. Ano, joke lang yon? Pwede ba? Gagawin mong joke-joke yon? Na gawin mo na kaming province of China? Pati yung West Philippine Sea, hindi mo ipinaglaban? Hinayaan mong matangay ng China? O paano na naging good president yan? He is the worst. Dati ang worst para sa akin, si Cory at si Noynoy. But at least si Noynoy may nagawa with regard to the Philippine territory. Siya yung naghabla sa China doon sa UNCLOS na ibinasura naman nitong Duterte. Now, tapos ngayon, ito ang kinakampihan ni Amy Marcos na kahit daw mag-isa, kahit iniwanan na nga ng mga kaalyado itong si Digong, kahit daw na mag-isa na lang siyang suportador ni Duterte, Duterte pa rin siya. Wow! Love na love. Para bang Romeo and Juliet, till death do us part. So, mga kababayan, sa palagay nyo ba,
Kung game plan lang ito ng Marcos Romualdez, do you think this will work? Maybe. Ewan. Well, magagaling sila na politiko, matatalino. Ewan lang Because right now, marami na po ang nagdududa. Sorry. At marami nang galit kay Amy Marcos. Isa na ako doon. Hindi na po nakakatuwa ang ginagawa ni Amy Marcos. Itong ginagawa niya ngayon na pagkontra, di ba Uniteam? Si Amy Marcos ang may imbento ng Uniteam. Pero siya mismo, isa sa mga sumisira sa Uniteam. Kapamilya, imbis na kayong isang buong pamilya, tulong-tulong kayo sa pagpapaahon, pagpapaganda ng bansa natin, kumukontra ka. Taliwas sa mga pulisiya ng Pangulo na kapatid niya. So anong maganda dyan? At sa palagay nyo ba, tanga naman yung mga Duterte na hindi yan matunugan? Well, sa bagay, dating artista ito si Amy Marcos, di ba? Naging artista yan, yung ECP, yung Experimental Cinema of the Philippines, kanya yan na project. Mahilig siya sa pelikula. Mahilig siya sa acting. Di ba naging stage actress siya? Baka madala niya sa acting. Pero, in the end, kung sakaling mabuking siya na nagdadrama lang, ewan ko lang. Sa kartada ba naman itong mga Duterte? Ewan ko ano gagawin sa kanya. At kung hindi rin naman totoo na nagdadrama, kung totoo yung ginagawa niya na kampi siya sa Duterte, my goodness! Anong klase? Marcos ka? Tapos ganyan? Gaya nga ng sabi ko dun sa previous vlog ko, wala kang karapatan na bitbitin ang apelidong Marcos kung ganyan ang ginagawa mo na ibinebenta. Nakikiisa ka sa mga tao na nagbebenta ng teritoryo, ipinamimigay ang teritoryo ng bansa mo. Di ba mga kababayan? Kayo, mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Tama ba itong ginagawa nila? O tama ba itong ginagawa ni Amy? Para sa akin kasi hindi. Para sa akin, kung talagang nagsisilbi ka sa bayan, magsilbi ka with all honesty. Honest. Hindi yung pinaglalaruan mo yung bayan, pinaglalaruan yung damdamin ng mamamayan. Para sa akin kasi paglalaro yun Nilalaruan mo yung damdamin ko. Na boto pa naman ako sa iyo, tapos ganitong ginagawa mo, pero hindi naman pala totoo, drama lang. Pwede ba? Hindi sa akin pasado yung ganyan. Bueno mga kababayan, tama na muna ito at mahaba na. Thank you for watching again, and I appreciate those who follow me regularly. Thank you very much, and I hope for you a peaceful and prosperous new year and the years to come. Okay? Once again, thank you to my sister Rose for this beautiful black obsidian bracelet. Thank you very much, and see you in my next vlog. Peace.